Oh. Ay, pa-Christmas. Sige po. Lola, Nanay Opilia, may tanong ako sa'yo. Bakit po? Ilang taon ka na po? 54. 54, bata pa, no? Birthday ko nga noong January 3. Ay, birthday mo January 3. Sino bisita mo? Wala po. Mga kapatid ko lang po. Anong handa nyo po? Pansit lang po. Pansit. Abuti may pansit. Kumawa yung kapatid kong babae. Ito, kapatid din ni nanay. Ilang taon ka na, tay? 50. 50. May sakit din. Nahirapan akong maglakad. Nahirapan nga maglakad. Ngayon sa natutundo. Pinalagan namin si Ato Bill sa kanina. Pinaliguan nyo kanina. Ha? Mabantot ka na? Well, kung hindi ka pa naligo, ako sana magpapaligo sa'yo eh. Nahiya naman ako sa inyo dati pang. Ba't ka naman mahiya? Huwag kang mahiya. Lalaki po kayo. Sino nagpaligo sa'yo, babae? Si Ate Daya. Si ate, oo. Tama naman. Sinawahan ko siya. Tinulungan kami dalawa. Lola, may tanong ako sa'yo kasi nagtataka lang ako. Sa 4 mong anak. Kasi pinaampong ko nila. Ha? Pinaampong ko. Dahil pinaampon mo sila. Kasi wala ko ipapakain. Pinaampon mo sila noong maliliit pa. Hindi pa ako nagtatanong, may sagot ka na eh. Actually, yun yung gusto kong tanungin. Ang gusto kong tanungin, Lola. Dati kasi nakatira dito sa mga kapatid ko. Dito eh. Ako nag-aalala dati ng anak niya dati. Samalit pa sila. Sabi naman kunin mo mga anak mo kasi mawawa sila doon. Sabi nila, kinuha ko dinala ko doon sa bayan. Nandun na ako nagtatrabaho, kasama ko sila. Dahil sinasagpan sila. Ako inaano nila mga amo ko. Magbinakain sa akin ang mga amo kong tumboyan dahil Frankie. May pinakain yung amo mo? Natumboy. Ano pinakain? May pinainom sa akin. Kasi relasyon ko, tumboy yung amo ko. Tapos? Kaya ganito na ako. Nung napainom ka, nagkaganyan ka na. Oo. Kasi yung tumboy, grabe yung magaling. Hawak niya ang buong bayan. Hawak niya ang? Buong bayan. Buong bayan. Oo. Bakit naman siya nagalit sa'yo? Pag hindi ka magtatrabaho sa akin, papatayin ko mga kapatid mo, sabi niya. Kaya nagkaganyan din sila. Kasalanan ng tumboy ko dati, Frankie. Hindi lang ako nagpakatulong, hindi ako ganito. Kahit gabi naglalaba ako, wala akong pahinga. Hindi na nga ako nagsisilbo. Nagtatrabaho pa ako. Yung maamo kong bakla, nasa Maynila, Putyolo, Manindin. May club mo sila sa Fairview. Anong pangalan ng club? Club mo. Club mo. Nagtrabaho ka doon? Putyolo, Manindin. Gaano ka katagal doon? Dinala nila ako. Anong pangalan? Cholo? Putyolo. Pocholo. Bakayan. Asawa niya na natin. Hindi, ang tatanungin ko sana, Lola, Nay, bakit ganoon na lang yung galit sa'yo ng mga anak mo na ni minsan ayaw kanilang dalawin? Pinampun ko sila dito. Kasi pinaampon mo sila, kaya nagalit sila sa'yo? Yung 4 na yon, pinaampon mo lahat? Bunso, pinampun ko sila. Ginawa nila ang 2 taon. Yung 3, yung isa, si Raul, bata pa nung nasagyanan ko na. So, ibig sabihin, yung mga anak mo ibinigay mo sa iba-ibang tao. Bakit mo sila ibinigay noon? Wala
kasi kung papakain galit ang Eh, malakas ka pa noon, Lola, di ba? hindi na ako makalakad nandun ako. Oo. Hindi na ako makalakad. Ah, hindi ka na makalakad noon. Kaya pinampon mo sila. Wala ako kahit papakain. Kaya ngayon ayaw ka nila puntahan. Hindi ko naman sila masisi galit ang kasalanan ko naman galit ang Opo. Wala naman tayong dapat sisihin, Lola. Pasensya ka na. Natanong ko lang. Kasi, ang pagkakaalam ko, ano't ano man, ang pagkukulang o kahinaan ng ating ina, kaya anong kasalanan ko galit ang napadanawan nila ako. ay hindi natin dapat isisi sa magulang. No? Kahit kaya napabigyan ako nila ako ng Sabi ko lang pagkain. siguro, ang hirap mag-alaga siguro sa kanya. Ano po, Lola? Kahit bigyan nila ako ng pagkain ko lang. Pagkain lang. Oo, hindi na dumaraw. Lola, ipag-pray mo na lang, ipanalangin mo, ano po, na sana darating ang panahon, bago mahuli ang lahat, madalaw ka man lang nila, maalala ka nila, ano? Kaya pumunta dito, Lola, may dala akong bigas, para may pangsaing kayo. Yan. Ay, mayroon naman pala isang sakong bigas. Para may pangsaing. Oh. Salamat. Oh, tsaka bigyan pa kita ng ano, pang grocery. Oh, Lola, 5,000. Kaya pa hawakan. Oo. Oh. Oh, Christmas nyo po yan. Para may pang grocery ka, ha? Pambili ko ng diaper. Opo. Sana nakatulong. Wala kayong dalang pagkain. Ha? Pagkain po. Ay, pagkain. Wala kaming dalang pagkain, Lola, kasi galing kami sa malayo. Yan na lang, ibili na lang ng pagkain yan. Ano po? Happy ba si Lola? Nakapasyal si Daddy Frankie? Gusto ko kayo nakapin. Oo. Sige, Lola, ipag-pray lang natin parati. Ano po? Alam ko kayo mabait dito eh. Oo. Basta babalik kami, Lola, may awa ang Diyos. Hindi lang ako makakapangako kung anong petsa, anong araw. Basta babalik po ako. Ano po? Dito mo Po? Papasyalan din namin yung isa dyan, yung isa nating kababayan, may pupuntahan pa kami. Gustong gusto ni Lola, mga kababayan, na dito lang si Daddy Frankie. Gusto niya kakwentuhan lagi, no? Pero si Lola, mga kababayan, sobra yung dinadanas din niyang hirap. Dahil almost 25 years na daw po siyang nakahiga. May anak po siyang 4, pero hindi siya dinadalaw. Yun ang malaking question mark sa akin mula noon pa. Gaano nga ba kalaki ang pagkukulang or kasalanan ng ina sa mga anak? Bakit hindi nila madalaw after all ng kanyang kalagayan? Basehan na po ba yun? Basehan na nga ba para hindi mo dalawin ng iyong ina kung sakaling may pagkakamali ang ating magulang? Mga kababayan, kayo na po ang umusga. Comment nyo po dyan kung basehan na po ba ang pagkakamali ng ating ina, ng ating mga magulang. Kung sakali man na may pagkakamali, ay hindi na ba natin siya or hindi na ba natin sila papasyalan, pupuntahan kahit ganito ang sitwasyon. Pero salamat pa rin tayo sa Panginoon, mga kababayan, dahil si Nanay Opilia may kapatid pa rin na kahit papano hindi siya iniwan. So, nandoon pa rin yung kasabihan, blood is thicker than water, mga kababayan.
Yung tagagawa ng namatay. Si tatay rin ako na namatay. October. Tapos October. Hindi naman lang nasabihan. Sino po? Ayaw sino natitira dito? Tirhan nyo na yan para masira. Upuhan mo na lang yan. Kasi masisira pag walang nakatira. No. May titira dyan. Pwede nyo na rin dito na iwan. Oo. Kinuha niya dito sa amin, di ba? Hindi naman ito pa dito. Sino po? Yun lang, simula ng kanya. Hindi ko kaya ng 5 araw, ayaw niya. Pinapakain namin. Hindi siya kumain ng 5 araw. Oo, ayaw siya lumakas na. Ganun ka kapag may kakaramdam. Tamo ka ng sila ka, ayaw niya. Tagamot na lang. Yun lang yun. Naglabas. Ayun, namatay na. Namatay bigla. Yun, parang ano na. Alas 6 ng madaling araw. Alas 3 madaling araw, nakita nyo. Ulya. Inamugahan. Hindi nung kurang na. Naglaba ko dito. Oh. Nakapilit lang yung mata niya. Wala namang sinabi. Wala na pala si Tatay Renato mga kababae. Ganun talaga. Dito na siya binuro. Oh? Dito na siya binuro. Dito nyo rin binuro sa bahay niya. Oo. Pagkatapos, isa naman sa mga ay blood. Yung isa naman sumunod. Hindi, nakaliligin na yung December 28. Sige tayo, ikaw na lang tumira dito. No? Masikip naman yata dun sa loob eh. Oo, bara ko nun sana, hihingi ng negosyo. Oh. Diba, nabasa mo yun. Ay, pasensya ka na, hindi ko nababasa yung text ninyo. Gayon. Kita na si Tatay Renato, mga kababayan, siya po yung si Tatay Renato, kaya natin siya nabigyan ng bahay dahil siya po yung nakatira doon sa likod ng bahay nila sa tirahan ng baboy noon. Kaya pinagawa natin siya ng maliit na tirahan dito. Sa yun, binigisan. Ilang buwan natin hindi napasyalan, nakakagulat naman. So, ganun talaga ang buhay mga kababayan, kasi nung nakuha natin si Tatay Renato, talagang may edad na rin at saka may sakit din talaga siya. Ano po? Steve, namatay. Sige tay, pinasyalan ko. Akala ko nandito pa si Tatay Renato. Kaya nadalaw ako eh. Dami namin pinupuntahan ng Christmas. Kaya sabi ko, punta ko si Tatay Renato ngayon. Hindi ko man lang nabalitaan. No? So tayo, bigyan kita ng pang Christmas mo. Salamat. Walang ano man. Nakakalungkot naman, wala na si Tatay Renato.